Okay, so marami nagtatanong, no, kasi sunod-sunod yung natatanggap kong mga messages about how, papaano mo nagagawa na you're getting 800 orders to 1,000 sa isang araw. How come na na-achieve ninyo yung ROAS na 50 or more than 50, minsan 20, samantalang siya nag-spend siya ng 2,000, 1,000, pero 2 orders lang. So, this is the answer sa mga questions na yan para wala na magtatanong sa akin ng how, okay? So, una sa lahat kasi, first, no, kapag nag-a-ads po kayo, palagi ko ito tinuturo. You have to manage your expectations. So, kasi sometimes, yung expectations, yun yung nakakasira ng patience natin. So, sa ganito kasing field like Shopee, lalo na kung nag-ads ka, you're trying to optimize your item, ay kung hindi nakaset yung expectation mo, ang tendency doon is yun nga, sabi ko, yung patience ay nasisira. Because isa sa nakakasira ng optimization ng product is being impatient. Okay? So, number one, ano ba yung mga kailangan natin para mag-grow yung sales natin? So, una sa lahat, no, walang nakakilala dun sa product mo. So, there are a lot of tools doon kay Shopee na makakatulong sa'yo for you to introduce your item. Hindi po yan na automatically na once you upload your item, ay yun, mag-shoot up kagad yung sales ninyo. Hindi po yun ganun. Okay, palagi ko sinasabi yan. So, the reality is, once you upload your item, walang mangyayari dyan. Wala kayong ma-generate na sales dyan. So, you have to do, ito yung pinaka-boring na part kasi sa isang seller, yung pag-establish doon sa product. And a lot of sellers quits doon sa stage na to because akala nila maka-upload ka lang ng 5 video, okay na. Makapag-optimize ka lang ng picture, let's say, edit ka lang ng picture doon sa thumbnail mo, ay okay na. May 2 reviews ka na, ay okay na. Pinalo mo yung relevant keywords doon sa product mo, okay na. Which is, hindi yun yung hindi yun yung reality. Okay, so, tama yung ginagawa mo, tama yun, nag-optimize ka ng product. But it must be consistent. Lagi nyo ulit ito naririnig sa akin, no, yung sinasabi ko, dapat consistent palagi. Pag hindi kasi consistent yung ginagawa mo, and then once na itinigil mo yon, everything will stop. Okay? So, you have to understand your goal. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo ino-optimize yung product mo? So, one of the ultimate goal, why do we need to optimize our item or product or shop, is because we need our product to be favorable, maging favorable sa platform and algorithm. Paulit-ulit po yan na sinasabi. Even in my masterclass, like ko po yan dinidiscuss sa lahat. Ito, hindi ito scripted, no. I'm speaking based on my experience as a seller for more than 9 years, as being a store handler, no. Humahawak din ng mga shops, mga brands, and even what they call this, nagtuturo din for more than 3 to 4 years na rin sa mga sellers on how to sell using the right system doon sa mga shops nila. At paulit-ulit kong sinasabi yan na kailangan consistent ka doon sa ginagawa mo sa item mo. You should not stop. Hindi ka dapat tumigil sa 5 video. Hindi ka dapat tumigil sa 2 live selling lamang or 4 hours na live selling. Hindi ka dapat titigil sa pagtetest ng mga listing mo. Okay? Kasi sa listing na yan, for nag-upload ka ng listing, hindi lahat yan ay will be yung tinatawag natin na sasabog na item immediately. So, napapansin mo, no, lagi yung mga sinasabi ko ay walang ipinapangako. So, huwag kayo nagpapaniwala na pag ginawa mo to, mag-100 ROAS ka, magsa-7-digit sale ka. Hindi po. Hindi po yun ganun biglaan. Kaya maraming nadidisappoint pag ako sumasagot sa isang tanong. Hindi ako sumasagot na may pangako.
palaging 50-50 ang sagot ko. Kasi ganoon naman talaga, even sa buhay. Now, let's go back, no? So, if you really want to grow your shop, okay, number one, knowledge. Dapat may alam ka. Inaaral po yan. Stop asking paano. Stop asking kung anong target na ginawa mo, anong budget ginawa mo, naka-automated ka ba, naka-custom ka ba. Lahat yan, all of those mga strategies na yan, I don't even want to call it a strategy. Lahat ng mga tools na yan are all working. Pero mag-work lang yon kapag may na-establish ka sa product mo. So, do not rely, wag ka mag-rely ng result mo doon sa kung ano man yung ginagawa mo. For let's say, for example, nag-ads ka, mag-aantay ka ng resulta doon. Okay? Actually, marami din ako hinandle ng mga shops na ganyan ang mindset. Na akala nila, after a few weeks na mag-set up ng ads, they will think na in a few weeks, in a few months, naghahanap ka agad ng visible result or very parang significant result na it must be different from last month and this month. Isang buwan pa lang. So, to be honest, no, it must be a collaborative effort palagi. Pag seller, even na wala ka lang nag-handle ng shop ninyo, okay, even if we don't handle, kahit hindi ka magpa-handle ng shop mo, it must be a collaborative effort. If meron kang ads na tumatakbo, when you say collaborative effort, may ginagawa ka during running, habang nagpapatakbo ka ng ads mo. So, for example, nagpapatakbo ka ng ads, huwag ka mag-aantay ng resulta. So, anong dapat mong gawin para mag-grow or para gumalaw yung ads mo? Tutulungan mo si ads. So, anong kailangan ni ads? So, yung mga creative assets na tinatawag. Kung may brand ka, ang tawag dyan, yung mga brand awareness tool na tinatawag. So, if you want to introduce your item, ang daming ways on how to give awareness sa mga target buyers ninyo. So, we have number one, andyan yung tinatawag na pagla-live selling. Okay, whether may bumili or wala, that is not the objective eh. Your objective, ba't ka nagla-live selling? It is your chance na mapakilala mo yung product mo. It's not all about live selling is equals to sale. Mali. Live selling is equals to awareness. Yun yung purpose. Kaya ka nagpe-fail kasi ang nilolook after mo doon sa live selling ay yung may benta ka agad. So, anong gagawin? Iiyak ka na naman sa mga seller group. Sasabihin mo, ako lang ba? Grabe si Shopee, di ba? Na nag-GMB Lives ads na ako, walang nangyayari. Hindi yon. Kasi may tinatawag na adjustment eh. Nothing is permanent eh. Yung ginagawa mo ngayon is not permanent. There must be an adjustment. Bakit ka gumagawa ng adjustment? Kasi nire-realign mo eh. Nire-realign mo yung content mo, nire-realign mo yung the way you present your item for you to get more engagement, for you to get more audiences. Kapag nakukuha mo yon, nagiging favorable yung algorithm, lalo na sa live selling. So, pag nagkakaroon ng engagement, nagkakaroon ng interest sa product mo because the way you deliver, doon nagsisimula yung growth. So, makakatulong yun sa product mo. So, pwedeng magkaroon ng instant sales, pwedeng magkaroon ng pwedeng may bumili immediately, 'di ba? So, yun. So, try to visualize yung mga sinasabi ko, no? Kasi dati puro ako sa Zoom ako nagsasalita. But right now, no, tinuturo ko sa inyo kung anong dapat ninyong gawin, which is ginagawa din. So, yun, live selling. Pangalawa, ayusin mo yung product listing mo. So, very common na yan. So, pictures must be contextualized. Huwag mong gawing pangit. Huwag mong gawing pangit ang image mo. Huwag mong basta na lang may ma-upload kang picture para lang may ma-post ka. So, everything must be aligned doon sa ano ba ang hinahanap ng buyer doon sa item mo. So, dapat nape-present yun doon sa mga images mo. Product reviews. So, sa product reviews, hindi pwede yung 10 lang, hindi pwede yung 5 lang. So, it must be consistent. Nakakakuha yung product mo ng mga 5-star reviews. Kasi kapag maganda yung reviews na kukuha mo, nakikita yan ng platform, nakikita yan ng system,
So, yun yung magiging priority na ire-recommend doon sa mga targeted buyers natin. But if you have few amount of reviews tapos puro bad review pa, so don't expect na people will buy immediately sa item. So, kasi ang tinutulungan natin dito is the decision making ni buyer. So kung wala kang reviews doon sa product mo, may i-compare ka. Kasi normal talaga na i-compare yung product. Okay? So sunod, ano pa yung mga dapat mong i-workout? So you have to work on the organic traffic. So pinakamadaling organic traffic is the search page visibility. So, paano magiging visible item mo? It must have a relevant keywords. Keywords na frequently na hinahanap ni buyers. But it is not, it is not a guarantee all the time. But it's mas okay na meron ka na noon doon sa product title mo para mabilis kang ma-identify ng platform na you are selling this item. Kapag may naghahanap, you will be recommended yung product mo. So, yung mga binabanggit ko are what you call organic traction. So, these are the things that you have to establish sa item mo. Na kumbaga, wala kang ads, you have an organic visibility, may bumibili doon sa item mo. Consistently, whether isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Doesn't matter. Para pagpasok mo sa ads, yun yung i-amplify ng ads mo. So doon nagkakaroon kumbaga multiply yung resulta. So pag hindi kasi kung let's say walang na-establish yung product mo, parang ano lang yan, natutunan ko to sa isang sinalihan kong isang training. So when you say 0, 'di ba? 0 times 100 is equals to 0. When you say 0, kung wala, then i-multiply, walang i-multiply. So yun lang. So dapat honest tayo, kumbaga honest ka sa sarili mo na alam mo kung ano na-establish mo sa item mo. So you have to manage your expectation. So hindi yung nag-aantay ka kagad ng immediate na resulta. Okay? So hindi dapat sa ads lagi ang sisi, kay platform lagi ang sisi, ano bang tamang technique, ano bang tamang strategy. Wala naman talagang strategy. Okay? Walang tamang technique, walang tamang system. Ang dapat lang maintindihan mo paano tumatakbo ang product sa platform. Pag naiintindihan mo kung paano tumakbo yung product mo doon sa platform, alam mo kung ano ang i-apply mo sa item. Okay? Hindi pwedeng sasabihin mo na, let's say, you want to increase the order value, kailangan mo lang mag-bundles, magbabundles ka 100 items literally, hindi po ganun. So isa pa dyan, dapat you should learn how to read the business insight. So marami pa akong gustong i-discuss, but kailangan ma-shorten itong video. But if gusto nyo po makarinig ng mga ganitong mga insights on, lalo na may matutunan kayo on how to sell sa Shopee, Lazada, and TikTok. So follow nyo po yung YouTube account ko, Mark D, or comment kayo dito sa video na ito ng more so that I can upload more ng mga ganitong klaseng mga tutorials. So unti-unti ko kayo maglalabas ako ng mga valuable insights para sa mga shops ninyo. Okay, goodbye.